Hello, everyone. It's another beautiful Thursday night, and welcome back to Coffee Chat Season 2, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is David Noveno, your host for Season 2. Ayan, mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, we have another special guest for today. But before anything else, we would like to thank once again our sponsor, Hesinea Aesthetic Clinics. If you want to get a beautiful and shiny, wow, shiny, beautiful and glowing skin, you could go ahead and visit them directly on their two branches that we have here around Metro Manila. First one is in Shaw Boulevard in Mandaluyong City, and another one is in NS Amoranto in Quezon City. So for bookings and treatments, you may directly contact them at 0929-275-1014 and 0906-208-8183. They are open every day from 10 a.m. to 8 p.m. All right, and then before anything else, guys, also we would like to invite everyone to please do like, follow, and subscribe to our official fan pages. For Ignis Novus Artist Management, we have in Facebook and in Instagram. That is Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, we have at ignisnovus.official. For First Sun Production, we have First Sun Production for Facebook and Instagram. And also, please do subscribe to our YouTube channel at First Son Creatives if you want to see our contents. That includes yung mga theater plays, teasers, yan, mga way back Wednesdays and other contents that has, education in background. Wow, education in background. So please do like, follow, and subscribe to First Son Creatives. And of course, we would like to invite everyone to please do watch our live stream with Ignis Novus Artist Management. Syempre, unang-una na dyan, every Monday, Chikahan with Mami Ray. That's every 7 p.m. And then up top, download podcast every Wednesday at 7 p.m. Yan, syempre hosted by Charles Partido and Caleb Alvarez. So, by the way, Caleb, pagaling ka dyan. So, stay safe. Ayan. And syempre, every Thursdays, we have coffee chat with the Veno. So, make 7 p.m. a habit, of course, with Ignis Novus Artist Management. Ayan, so mga ka-coffee cakes and ka-coffee mates, as I've mentioned a while ago, we have another special guest for today. So he is a theater and screen actor. He's also a badminton enthusiast. And last but not the least, a financial advisor. Let's all please welcome Mr. Edmond Ong. Hi, Ed. Hello, magandang Good gabi. evening. Magandang gabi. And welcome to Coffee Chat. Yeah, so before anything else, bumati ka muna sa mga viewers natin. Hello everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for guesting me tonight. You Wow. know? Parang hirap na hirap pa tayo. Okay, so welcome to Coffee Chat. So syempre, while we are having conversation, Ed, gusto natin chill-chill lang tayo and we feel the vibes of the coffee. Yeah, So we that's have correct. coffees here. So feel free whenever you like it, take a sip. No, and then before you answer my questions, di ba? Yun Ayan. lang. So before anything else, warm up lang muna, Ed. So Yes. you had a theater and screen acting career, Yes. no? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Let's go back in time. Paano ba nagsimula yung pagiging theater and screen actor mo? Ah, Nagsimula yan nung pandemic. Okay? Then, parang na-invite lang ako ng isang local director na Mhm. mapasama sa isang short film. Then, after nun, ayan, na-discover tayo ng isang director del Mercado. Year 2022, yan, Mhm. nagsimula ako. Tapos, after nun, nag-workshop na ako under Direk Rodel. Tapos, nag-audition ako sa mga shows, sa Mhm. mga theater play. Unang-unang show is yung Positibo nga. It's all Mhm. about HIV awareness siya. Then, second one is yung Monumento. Yan, ngayong September 6 nga pala magkakaroon kami ng show ulit sa Laguna, no? Laguna. Laguna. Calamba, Yes. Laguna. Yun. Mhm. So, 2022, is this during pandemic ba to or after the pandemic na?
Parang kakatapos lang ata ng Kakatapos lang kakatapos nung lang ng ito yung mga time na medyo open na, oo, 'di medyo ba? open na siya, maluwag-luwag na sa Yes. ano. Mhm. And para sa mga viewers natin na Mm. gusto ring pumasok sa ganitong industry, ano ba yung ginawa mo? So, siyempre meron kang short film, na-discover ka, and then you were endorsed to Direk Rodel, of Yes. course. Ano yung mga steps na ginawa mo for you to, alam mo yun, i-level up mo yung career mo as an actor? Saan ka ba nagsimula? Actually wala talaga akong background Mm. as in zero background ako sa theater or sa pag-acting. So ang ginawa ko no'n para at least kahit papaano makasabay ako, makapag-audition ako sa mga, you know, dito sa theater. Siyempre Mhm. nag-workshop ako, acting workshop ako, nag-advance, workshop din ako para at least malaman ko yung mga bagay-bagay na kailangan nating alamin Mhm. pagdating sa theater. Kasi ang hirap pumasok sa theater nakapag zero background ka. So, ayun, nag-workshop ako, nag-acting workshop ako. Then Mhm. after nun, nung nakapasa tayo sa workshop, ayun, nag-try na rin ako mag-audition sa mga shows. Okay, perfect. So, talagang lahat nagsisimula sa Oo workshop, naman. 'no? Kasi mahirap sumabak nga. Ika nga nila, ang hirap sumabak sa industriya na 'to na wala tayong Bala. baon. Yes. 'Yan, wala tayong bala. Okay, so before natin ituloy yung kuwentuhan natin, Ed, tignan nga muna natin, kasi feeling ko marami ng tao sa Yun. comment section natin, eh. Tignan natin, isa-isahin na natin 'yan. Oh, siyempre na unang-una na si Peter. Magandang gabi, Peter. Good Magandang gabi. evening. Ayan. At si Ryan, pabili po ng kape. Wala kaming bentang kape. Pumunta ka rito, ayan. Ryan is one of our co-actor, di ba? One Oh, of our newest co-actor in Kasing hello. Halaga. Ayan. Mami Ray is here. Ayan, good Hello, evening. Hi, mami. Mami. Magandang gabi po sa inyo. Si Nenen. Ayan, good evening, Nenen. Magandang gabi sa'yo. At syempre, yung nanay ko. Hi, Ma. Magandang gabi. Hello po, Ayan. Si tita. Lynn Balmore, shout out. Okay, so going back. No, so there's a lot of opportunities. No? This is after or during the pandemic, sabihin na natin. Yes. Kasi it's somewhere in between eh. 'Di ba? Yes. Um, HPV or sorry, positibo, HIV awareness play. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano ba yung role mo about this play? At we have, kung hindi ako nagkakamali, may show tayo ng October 30 for positibo, kung hindi ako nagkakamali. Mm. But pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano ba yung role mo dito? Yung sa positibo, yung role ko po dito, isa po akong estudyante. Mhm. And then, estudyante na hindi pa gano'n ka, tawag dito, wala pang gano'ng kaalam about sa HIV. Mhm. Then, ayun, may tito kasi kami na na part ng LGBTQ. Mhm. Isa siyang, di ko masasabing trans eh. Basta ano Mhm. siya dito, bading. Bading Okey. siya yung role niya dito. Tapos, siya yung tito namin, then ako yung isa sa mga pamangkin niya. Bali yung role ko dito parang gusto kong malaman. Gusto kong malaman yung about sa HIV para at least at the young age, maging aware na kami. Kasi hindi Mhm. naman hindi naman yung nagiging positive is mga part lang ng LGBTQ. Puwedeng mapababae, mapalalaki, or straight Mhm. guy or straight women's, puwedeng maging positive sa HIV. So ayun, Mhm. as a student, kailangan may alam ka na rin about sa HIV para maiwasan natin 'yun. Exactly, no, it's really awareness is the Yes. key, no, for us kasi gaya nga nung lumalabas sa mga news right now, no, HIV Mm. is rampant, Yes. no, bigla-biglang tumataas, from the last statistics na nilabas nila, it's like roughly around 500% ang itinaas. Tsaka pabata ng pabata Yes, 'yun at 'no. pabata ng pabata, correct. So, dito sa show na 'to, ano bang i-expect namin? Ano ba, paano ba 'to, like meron ba siyang kwento about how do you prevent it? Or is it totally awareness tungkol sa HIV? Tungkol saan ba 'tong show na 'to? 'Yun nga, Mhm. tungkol nga sa, HIV awareness, pinapakita sa show na 'to kung yung paano nakuha yung HIV, Mhm. saan nagsimula yung HIV, and then paano tayo makakawala dun sa stigma na hindi, salot, tamang term dun sa mga part ng LGBT, hindi Mhm. salot. Kumbaga hindi naman nila din kasalanan Okey. before kung bakit sila nagkaroon ng sakit ng HIV kasi hindi naman din nila alam yung mga nakatalik nila, sorry sa Mhm. word, pero na positive pala.
Mhm. So, ayun lang, parang ipinapakita dito sa show na 'to na na paano tayo makakaligtas doon sa sakit na yun. Mhm. Okay, correct. And then maliban diyan kasi 'di ba meron pa tayong isang show, it's entitled The Kasin Halaga, which is an HPV awareness naman na show, right? I know, that dito sa, show na 'to kasi it's really a different show, Hmm. 'di ba? But puwede mo ba kaming bigyan ng konting sample? Ano bang difference ng HIV at HPV? Parang mas yung HAV, Mhm. parang infection disease siya, 'di ba? Mm. Ano, HPV, HPV parang mas, tawag dito, virus din siya pero parang mas malala lang siya dun sa HIV. Tama yes, ba? it's a skin-to-skin contact Ayan, kasi skin at to skin. nakaka-cause ng cancer, Mm. right? And isa ka dito, cast ka rin dito sa Kasinhalaga. Now, punta naman tayo dun sa isang show natin, yung sa Monumento 1896. Eto, which is ang theme nito is more on social justice, right? Ano naman yung role mo dito sa show na 'to? Ako po dito si ano, si Kian Lloyd. Okey. Parang, isang binata na napagbintangan na tulak ng droga. Pero ayun, Mhm. pinapakita doon yung anong totoong nangyayari sa lipunan natin. Kasi Okey. 'di ba, there's a lot of people nowadays na napagbintangan, Mhm. na gumagamit ka pero hindi naman talaga totoo. So, 'di natin maiwasan 'yun. Mhm. So, much better na magpa-test para at least malaman kung Mhm. talagang gumagamit ka or hindi. Mhm. Tapos ayun, ayun yung role ko doon. It talks about more of the social justice or kung ano yung nangyayari currently Yes, sa yes. lipunan natin, 'no? So ayan, napakarami mong napuntahan na journey, 'no, na iba't ibang role, Yes. 'no? Kasi siyempre this is, hindi I would say na hindi siya totally an opportunity for you to grow, but it's a way for you to learn and to share, Tama naman. educate people, 'di Yes. ba, of what's happening currently. Now, you've been doing this plays, no, for a couple of years na, Yes. right? 2022 to today is 2025, so it's 3 roughly around years, 3 yeah, years magti-3 na, years na. 'di ba? So, question, meron ka bang mga sacrifices na ginawa during your your journey as an artist? Oo naman, marami ding sacrifices akong ginawa. Kasi Mhm. before, may regular job ako. Then Okey. siyempre, kapag nagsisimula ka sa theater, may mga rehearsals. So, Uh-huh. kailangan nating umattend ng rehearsal kasi 'pag 'di tayo aattend ng rehearsal, hindi natin magagawa yung role natin ng maayos. Mhm. And then siyempre yun, papaalam ka mag-early out. Mhm. Kasi ano 'to, eh, passion 'to, eh. Mahal mo Exactly. yung ginagawa mo sa theater. Then kaya ayun yung mga sacrifices ko. Then dumating din ako sa point na mas pinili kong mag full-time sa theater before Mhm. umalis ako sa work kasi nga parang napamahal na ako sa theater, Okay. yun. And you with all those challenges that you have encountered, ano yung pinakamahalagang, learnings that you have brought up to now na nagagamit mo until now as an actor or maybe as a badminton enthusiast? Because you're also one of the Q masters, 'di ba? Which Yes. is pag-usapan natin 'yan mamaya. And lastly, as a financial advisor. Siguro ano, ah, do what makes you happy. Mm. Piliin mo kung saan ka masaya. Kasi ayun naman yung mahalaga, eh. Kaysa naman, like example, nagwo-work nga tayo pero hindi naman tayo masaya doon sa pinapasukan natin. Mhm. Pero parang wala din. Kaya ayun din, parang sa badminton, kaya ko siya kinahiligan uh kasi, na-feel ko na masaya ako, ayun. Okay. So, do what makes Makes you you happy, happy. yeah, yeah. Ay, napakagandang quotation for the day, 'di ba? So, puputulin ko muna ng konti yung kuwentuhan natin, so that we could check lang yung mga nasa comment sections. So guys, if you do have any questions for Ed, please do drop them on the comment sections so that, mabasa natin at may tanong natin diretso kay Ed, 'di ba, yung mga questions na 'to. Ayan, now let's talk about, being a cue master and a Mm. badminton enthusiast. Puwede mo ba kaming, bigyan ng background, ano ba 'tong cue master na 'to? And tungkol Oo. ba saan 'to? Cue master ayun ang tawag dun sa badminton kasi Mhm. may mga queuing play, ah,
Q Master yung tawag doon sa nagse-set ng mga players kung anong Okay. klaseng play, ikaw yung magle-level sa kanila Mhm. para makapaglaro sila. Then, nag-start lang ako this year. Mhm. This year as a Q Master. Tapos, ayun, hindi siya ganong kadaling trabaho. Kasi Okay. ang Q Master, for me, trabaho na eh. Mhm. Yan, Correct. trabaho na siya sa akin. Kasi kumikita naman din talaga ako. Then, hindi ganon kadali maging Q Master kasi first, kino-consider mo yung mga feelings ng players mo. Mhm. Syempre kailangan marunong ka makisama sa kanila. Mhm. Kasi kung hindi, parang walang sense na magku-Q Master ka kasi hindi mo kayang i-handle yung mga players na naglalaro sa'yo. So, kailangan talaga yung connection mo sa kanila, kailangan mahalin mo sila, alagaan mo sila para at least tumatagal sila sa'yo at babalik sila sa'yo. Babalik at babalik. Yes. So technically kung nakuha ko yung sinasabi mo no, yung gist of what you're saying. So Q Master is someone na nag-a-arrange Mm. ng games Yes, exactly. specifically sa Yes, badminton. yes. No, pero kailangan you also have kasi kung hindi ako nagkakamali, you also do assessments sa mga lalo na kung mga bagong Yes, mga bagong players. players. Ayun, kailangan natin i-assess Mhm. sila kasi minsan as a Q master mahiya kang tanungin yung kunyari ikaw Mhm. baguhan ka tapos maglalaro ka sa Q ko. Nakakahiya na tanungin na anong level ka? Anong Mhm. klaseng player meron ka, 'di ba? So much Mhm. better na tignan mo na lang, paglaruin mo sila, tapos tignan mo Mhm. na lang kung anong level sila. Kasi as Q Mhm. master talagang i-assess mo sila. Ang hirap kasi na mamaya ma-misinterpret ka nila na, "Oh, ba't mo ako tinatanong kung anong level ko?" Parang Yes, gano'n, ayun. exactly. So paano yun? Like for example, you na-observe mo na, Mm, na-assess mo na kung anong level mm. ng Laro niya. laro niya as a player. What's your next step? Anong ginagawa mong sunod? Ako as a Q master sa badminton, Mm. ah, kapag beginners, hindi ko na kasi kaagad sinasalang sa mga pro players kasi Mm. first, nai-intimidate sila. Kasi Okay. nandoon yung pressure nila na baka hindi sila makapagbigay ng magandang laro with Mm. pro players. So, ang ginagawa ko naman sa kanila, sila-sila muna. Sila-sila muna yung pinaglalaro ko, sila-sila muna yung magpa-partner tsaka magkakalaban. Then, Mhm. after that, pag nakita ko naman yung pagpupursige ng players na naglalaro talaga every queuing ko, ayun, inuunti-unti ko sila. Nilalaro ko sila sa mga intermediate players. Mhm. Ganun ako sa queue, sa pagku-queue ko, lahat lahat iikot sa lahat ng players. Mapa-pro ka man, ma-intermediate ka man o beginners ka, kailangan Mm. umikot para at least kahit papaano ma-experience nila yung laro with other people. Yes, Yes. at with other strategies, Yes, yes. technically. So, talagang iniikot mo ang dami palang trabaho ng Q Oo, oo. Master 'no? Sobrang hirap din. Hindi So, gano'n hindi kadali. ka lang pala simple na mag-i-schedule na, "Uy, Mm. ganito, eto schedule natin na, Maglalaro tayo ngayong oo, ano, ikaw dun sa 1, ikaw sa 2." Hindi hindi, pala hindi. gano'n. Yes. You really have to assess. Yes. And siyempre, for you to assess it, dapat you are also a qualified pro, quote unquote "pro." Hindi I naman would say. hindi naman ako totally pro na maglaro ng badminton. Siguro love ko lang talaga maglaro ng badminton. Uh-huh. So siguro yung mga natutunan ko in the past na napaglalaro ko since 2022, ayun yung ibinabahagi ko dun sa mga Mhm. nagsisimula na Okey. players. Perfect. And alam mo ang galing magkalkal ni Peter talaga ng picture, eh. Kaya Kasi nagulat ako, balita eh. ko meron kang ay kung hindi ako nagkakamali, this is one of your competitions, Yeah, yeah, yeah. tama? Can you tell Yes. us what happened here? Ano ba nangyari dito? Yan, open tournament yan na ginanap sa Cubao, Centro Mhm. Cubao, badminton court. Sumali kami diyan ng partner ko, si Mob. Then, ayun, naka second runner up naman kami. Sobrang hirap kasi sa mga open tournament kasi meron ka ng mga kalabang mga varsities, Mhm. talagang pro players, depende sa level mo naman yun, eh. Ayun, pinalad naman na makasungkit ng medal as a second runner up, yun. Mhm. Wow, second runner Yeah. up at balita ko meron pang isa. Ano ba yun? Ang galing magkalkal ni Peter 'no? Good job ka diyan, Peter. Ayan, meron pang isa dito, this is for Centro Smashers, Yes, tama ba? yes. Yan. Ano naman nangyari dito? Yan, sa sentro talaga as always, runner-up talaga ako sa mga club tournament naman yan sa sentro. Oo. Yan, nag-runner-up din ako diyan ulit. Yan. So, it's the same tournament din ang nangyari dito? Iba kasi yung 'pag sinabi nating open tournament, Mhm. ah,
lahat ng klase ng players nandoon. Okay. Mapa-varsity, pro player, club players, nandoon. Halo-halo. Halo-halo na yon. Oo. Pag sa club members, club badminton tournament naman, ayun, kung sino yung naglalaro sa club mo, sila lang din yung pwedeng sumali doon. Oh. So, mas mahirap sumali sa mga open tournament kasi, ayun, like what I said a while ago na meron kang makakalaban ng varsity, ayun, mga pro players. So, ano yon, magandang experience yung para sa akin. Yes. Kasi hindi ka lang naman kasi ma-expose with different kinds of people but with different kinds of strategy. Yes. Kasi may strategy yan di ba? Oo. Yung badminton, yung left, right. Alam ko yan, lalaro ko dati. Kaya lang medyo nahinto tayo. So, tingnan nga natin kasi feeling ko may nag-comment kung hindi ako nagkakamali, nakita ko kanina. Ayan. So, meron dito sa Premier naglalaro yan. Hi, Coach daw by Jennifer Kaleha. Hello. Ang hirap i-pronounce. Jen, hello. Yan. Sa Premier Badminton Court kasi ako nagkukuwing. Sa Kainta. Yan. Ayan, sabi niya, dating si Coach yan, sabi niya. Datings yan si Coach. Anong datings? Sorry, hindi ko na-get. Hindi ako coach to be ika-clarify lang, hindi ako coach. Ayun, talagang naglalaro lang talaga ako ng badminton and nagkukuyo ako as a cue master. Ayun, cue master. As a cue master. Okay. May tanong dito si Mami Ray. Sabi niya, being an actor, anong hindi mo daw makakalimutan na experience, especially nung baguhan pa, nung starting tayo as an actors? Iba yung culture lalo na nung baguhan ka, syempre nandun yung sobrang kaba ka. Tapos hindi mo alam anong gagawin mo. Naalala ko pa nung first live performance sa Makati. Yung positibo nga. Tapos, syempre, I invited my friends to watch me. Ganon. Tapos, paglabas ko ng entablado, hindi ko na alam gagawin ko talaga. Na parang mental block na ako. Pero, syempre, hindi mo pwedeng itigil yon. Pag theater kasi, syempre, live yon, di ba? So, kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kasi nakikita mo yung mga audience mo, lalo yung mga friends mo. Di ba? Minsan may mga ganon kang kaibigan na lolokohin ka kahit nag-perform ka on stage. Ayun, pero sobrang kaba. Pero habang tumatagal, habang inaaral ko yung character ko, kung ano yung mga dapat kong gawin sa character ko, ayun. Habang tumatagal, ilang years naman na, ayun, kinakaya naman na. Nawawala na yung kaba, pero every time na magpe-perform, laging nandoon pa rin naman yun. Hindi mo nawawala yung kaba. Yes. The show must go on, sabi nga nila. Kahit anong mangyari. Di ba? Ayan. May question pa dito. Dapat, being a cue master, sorry. May pumasok na. Meron ka daw bang nakaayaw? Nakaaway. Okay. Nakaaway. Meron nga ba? Kasi syempre, ang difficult naman ang tanong ngayon. Sige, i-rephrase natin. Siguro medyo nahirapan kang i-handle. Ayan. Siguro may mga iilan na players, especially kapag hindi ko pa kilala. Lalo na kung mga first-timer silang pumunta sa queue ko. Hindi naman nakaaway. Siguro parang hindi lang kami nagka-intindihan at the first place. Kasi nga, ako yung klase ng queue master na hindi ko tatanungin sa'yo directly, face-to-face na, anong level mo? Kasi parang nakaka-ano yun For me my only opinion lang naman yun, na parang nakaka-downgrade na, tatanong mo anong level, but hindi mo na lang paglaruin. Tsaka mo na lang i-level kapag nakita mo yung laro. Ganun po ako mag-queue doon sa mga players. Pero yung mga regular players ko na, syempre, every week na sila naglalaro sa akin. So, alam ko na kung paano, kung saan ko sila isiset, kung kanino ko sila ipapartner. Yan. Yun. So, paano mo hinandle yung mga ganong situation? So, like for example, there's really commotion. Diba? Yeah. Meron na ba? Well, may nangyari na bang ganon? Hindi naman ganun ka, parang I explain na lang yung side ko as a cue master na I say, nagsorry ako kung hindi man sila nagandahan sa set ko kasi ayun nga, bago sila, hindi ko pa alam yung laro. So, baka nagkamali din ako sa pagsiset. Nagsasorry naman ako about doon sa nangyayari na yun. Para next time, ayun, kailangan mo talaga ng patience. Mahabang pasyensya, lalo na doon sa mga baguhang players na
gusto nila kagad hard games. Hindi Mhm. naman natin pwedeng ibigay kagad yun ng hard games sa kanila, lalo kung nag-uumpisa pa lang tayo. Exactly, Yes. oo. Correct. And siyempre ang pinakamahalaga diyan kailangan kalmado parati at dapat Yes. malamig lang Yes. ang utak natin, 'di ba? Huwag nating dadagdagan ng init ng ulo. Yan. Ayan. 'Di ba, may tanong pa si Mami Ray, 'di ba in playing badminton, ah, Fix yung fix your partner. partner palagi? Meron bang gano'n? Like, meron na Ah, talagang fix na partner? depende naman, hindi naman. Sa Hmm. badminton community naman, depende yan sa inyo kung sino yung gusto mo maka-partner. Ako Mhm. kasi ano may ilan lang talaga akong laging nakaka-partner Hmm. sa laro. Kasi pag lagi mo sila nakaka-partner, lalo na pag sa mga tournament, alam nyo na yung galawan nyo, kung ano yung mga posisyon na Mhm. kung sino sa rotation, sino papalo, sino magse-set, yun, Ah. ganun. So meron na talagang ano 'no, well, by default siguro I would say na Yeah, meron kang may fixed gusto, partner ganun. pero, there are 'di ba? Ano ba? There are Kaya mo din. times Yeah. na na kailangan mo ring mag-shift ng Oo partners, 'di naman. ba? Ayan, so tignan nga natin, pa-shot best, shot o shout out? Pa-shot. Teka lang, malayo pa weekend, so isang araw pa, Arbel, ano ba? Sa isang araw na. Ayan, Brian De La Cruz, hello. Idol Ed daw, pa-shout out o shout Hello, mo na. Bri. Laro na tayo. Laro na tayo, Bri. Ayan, and then, si Jen ulit. Kasi hindi ko alam kung paano i-pronounce yung last name niya. So, Jen Dating, si Ah, Coach. Oh. hello, Jen. Yan, this is Kian. Paano ba ito i-pronounce? Kian, Cart. Lakas nitong Q-Master na to, the best kumpara dun sa mga nasa sentro nung Wednesday, Friday. Teka lang, may pagkumpara. No. Nagbibiro lang yan, nagbibiro lang yan. Hello, Ayan, pero Kian. lakas daw, oh. Iba talaga ang Q-Master na to. Ayan. Hindi. How do you pronounce it? Kian. Kian? Kian, okay. And then, Bevs, ayan, welcome back. Hello, Beb. Dating badminton player here, doubles during high school, nakakamiss maglaro. Baka invite mo to si Yeah, Bevs ito na next pala. time. Kasi gusto ko try mag-mix. So, Di baka ba? siya, Beb na yung kailangan ko talaga dito. Oo, si Bevs na to, i-invite mo na ha sa susunod. Ayan. Guys, kapag may questions kayo or anything you want to pabati kay Ed, just please drop your comments on our comment sections para mabasa natin. Ha? Ayan. Now, daanan lang natin ng konting about sa being a financial advisor. Okay, paano naman napasok yung pagiging financial advisor? Kasi ang busy na ng schedule mo, ang dami na nangyari, naipasok mo pang pagiging financial advisor. So, paano mo siya naipasok? Saan ba nagsimula to? Actually, wala naman talaga akong balak nung Mhm. una. Pero, na-realize ko na, ayun nga, as a individual, wala pa akong, Mhm. protection sa sarili ko, di ba? Anytime, Mhm. di naman natin masabi, di ba? Kung ano pwedeng mangyari sa atin, di ba? Mhm. So, ayun, tapos, ang nagpasok sa akin dyan talaga yung friend ko. Badminton player din siya. Tapos, ayun, hanggang sa pinakilala niya ako sa mga, ayun, ka-work niya. Then, sabi ko, sige, subukan ko. Ayun, review ako. Kasi may ano yun may exam eh. May exam, Ayan, yes. anong idea Oo. ko? Wala naman akong idea doon nung una. So, ayun, review. Tapos, nung unang take ko, hindi ako pumasa. Tapos, sabi ko parang hindi talaga para sa akin. Tapos, ayun, parang in-encourage pa rin niya ako. Sige, ano mo lang, ganyan. So, sa second time ng pag-take ko ng exam, ayun, pumasa naman. Yes, Okay. kaya ayun, baguhan pa lang naman din ako as a financial advisor. So, ang hirap pala ding maghanap ng client na o-offeran mo ng insurance kasi, 'di ba? Yung iba ay parang hindi din nila priority yung Mhm. pero kung ako sa inyo, parang mas maganda talagang kumuha kasi protection natin yung para sa sarili natin. Anytime, kung ayoko naman na magkasakit tayo or ma-aksidente, 'di ba? Mhm. At least kahit papaano, You're already insured, yeah, 'di insured ka ba? na. Ayun. Yeah, that's a good point din naman on a financial advisor side, 'di ba? Yes. Kasi wala namang mawawala eh, 'di ba? Kung susubukan, If 'di you're ba? going to try it, 'di ba? At saka security mo 'yon on your end, Yes. 'di ba? If you really want to push through with having an insurance for your life, 'di ba? Wala namang masama. You have to try it, 'di ba? Yes. 'Yon. Now, Ed, eto naman ang question ko. Medyo babali lang ako ng konti kasi Anong puro tanong yan? career ang pinag-uusapan natin ngayon, 'di ba? Kinakabahan na ako diyan, ano ba?
Like, gusto ko lang malaman, no? Because you become an artist, di ba? Yes. Theater and screen actor, di ba? You're doing Q as a Q master right Yes. now, and naging sumasali ka na with different kinds of tournaments for badmintons, and now being a financial advisor. Yes. Now, kwentuhan mo naman kami. This is just a bit of personal naman na side. No, Ooh. was there any part of your life, or pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol sa lowest part of your life na masasabi mo na ito yung naging reason kung bakit eto ako right now? Siguro yung mga bad experience ko na lang in Mhm. the past na parang, nung bata kasi ako, since nung nawala yung lolo ko, kaya Mhm. ano lagi kong nainaano, sobrang bigat sa akin nun. Kasi parang makalolo talaga ako since nung nabubuhay siya. Kaya ang hirap. Then, ayoko maiyak. As an actor talaga, di ba? Hindi, ayun nga, nung since nawala yung lolo ko, parang ang bigat sa akin nun. Ilang taon pa lang ako nun eh. Sobrang bata pa ako nun eh. Then after that, siguro yung nagpatibay sa akin, yung mga experience ko doon sa mga taong naging part ng buhay ko Mhm. na, ayun, na parang hindi pala lahat ng taong dumarating magi-stay. Exactly. Yes. Well, yun naman kasi ang something that is permanent in this world is only change. Yes. 'Di ba? We always have to expect na meron at merong magbabago in the near future. Totoo 'Di naman. ba? And we really need to be prepared. Yes. Kumbaga, no? And I do understand that kasi ako din naman nung bata ako. Although hindi ako technically lumaki na alam mo yun, yung sa side ng tawag dito, lolo't Lolo. lola. Pero there were times na pupunta ako sa kanila, mag-stay ako for a couple of days. Kaya naiintindihan ko yun. No, it's really something, a big part of your personality talaga yung galing sa kanila. Yes. Ayan, naiiyak ka na. Oh, hindi Umaarte So, lang. Umaarte lang. so yun. Now, with that, ano yung pinakamasasabi mo na, ay, ito yung naging reason kung bakit ito ako ngayon. Me as an actor, me as a Q master, me as a financial advisor. Aling part doon of your life yung masasabi mo na, ay, dahil to, doon sa na-experience ko dati. Siguro, ano ba? Siguro yung, ah, nasanay kasi ako before na naka may umaalalay lang sa akin. Kumbaga Mm. kasi 'di ba, nung pandemic nawalan ng work, so parang nakadepende lang ako. Then dumating ako sa point na kailangan ko ng magsolo. Mhm. Kasi ayun naman talaga ang kailangan natin eh. So, ang nagpatibay sa akin siguro kailangan muna nating maging stable. Mhm. Stable financially, ah kailangan unahin natin yung sarili natin. Mhm. Kapag meron na tayo ng mga bagay na yun, saka na tayo, yun, kumilala ulit ng ibang tao na masasabi natin na talagang para sa atin. Totoo naman yun. Sabi nga nila, before anything else, you have to make yourself first fulfilled, and Yes. dapat buo ka Yes. before ka pumasok Pasok sa kahit na ano, Yes. bagay. Yan, napaka-inspiring. Teka lang, pengi ng tissue, Peter. Joke lang. Tignan nga natin, do we have any or someone in the comment section? Ayan, yung nasa sentro dyan sa... Ayan, basahin natin. Meron pa itong comment from Mommy Ray. Sabi niya, kumusta naman ang pandemic life mo? Okay naman. Doon ako nanaba nung pandemic. Kasi siyempre, lahat naman talaga huminto nung time na yan. Oo, sobra. Diba? Ikaw ba, personally, kasi sa akin, ang daming impact ng, Pandemic. ng pandemic eh. Paano ka naapektuhan? And yung career mo as an actor and, with your previous jobs? Sobrang apektado ako nung pandemic kasi nasa sales ako noon. So, dahil dahil sa pandemic nawalan ako ng work. I mean, hindi Okay? naman sa nawalan, pero mas pinili kong hindi na mag-work kasi nga nasa field ako eh. So, ang hirap mag-take ng risk lalo na yung first pandemic. Kasi Mm. ano natin eh, buhay na natin yung nakasalalay, 'di ba? So, Yes. mas pinili ko na lang mag-stay sa bahay noon. Tapos, ayun, gumawa ng ibang pagkakakitaan online during pandemic na 'yon.
Gaya ng? Puwede mo ba kaming kwentuhan 'yan? Nag-online selling ako ng mga sando, shorts, 'yun. Oh, 'Di ba mga apparels, mga oo. apparels, 'yun. Kasi sabi ko, parang mukhang matagal 'tong pandemic na 'to, parang hindi tayo puwedeng nasa bahay lang, wala tayong Mhm. ginagawa. Kailangan kumikita pa rin tayo kahit nasa bahay tayo. Exactly, tama. And magandang way yun ha, kasi yung creativity Mm, side natin nung time na yun kailangan lumabas lumabas, eh. yes. Kasi everything nag-freeze lahat eh, Mm, 'di ba? Including yung diyan nga lang sa labas wala ngang dumadaan walang tao, totoo. 'di ba? Parang siyang ghost town. So, Yes. we really need to be creative ng time na yan. Mm, And there's a lot of struggles, 'di ba? sobra, Ikaw ba dami. personally, anong struggles mo nung pandemic maliban sa wala tayong income? Ayun parang nakaka-bore na mag-stay ka lang na sa bahay tapos kayo-kayo lang nakikita. Mhm, Na parang hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin na mhm, nakasanayan mo nung wala pang pandemic, pero laking tulong din nun. mhm. Kasi 'di ba, tayo tayong mga Pilipino sobrang busy natin sa work. So, Yes, nawawalan tayo ng time sa family natin, sa loved ones natin. Yung pandemic ay yung laking tulong nun kasi lagi kayong magkakasama, eh. correct. Nandun yung Mhm. time niyo sa isa't isa, yung bonding niyo, ayun. Ayun naman yung malaking magandang nangyari sa part ko. Nakilala mo yung mga tao sa paligid mo Mm, 'no, which is very true. Totoo nga naman 'yan. Kasi before the pandemic hits, ang bilis ng yes. buhay, sobrang bilis ng oras. Ang daming Like nangyayari na hindi natin nakikita. correct, hinahabol mo lahat. Pero nung nag-pandemic kasi everything froze. Huminto talaga at dun mo nakita yung mga meaning ng small things, Yes. 'di ba? Now, so going back on that, kasi 'di ba everything stops, 'di ba? And then sabi mo nagkaroon ka ng short film after that, tama Mm. ba ako? If I'm following the timeline correctly. No, and then you were endorsed to Direk Rodel, Mm, siyempre mm. nagkaroon na ng mga workshops and everything 'no, Mm, mga different kinds of trainings, mm, 'di ba? So, you were new to that industry. mm. Paano ka nag-adjust as So an actor? Kasi bagong career 'to, eh, 'di ba? yeah, sobrang adjust ako nun, sobrang adjustment yung ginawa ko nun kasi nga sabi ko nga zero background ako sa theater, eh. Mm, Akala ko kasi nung una kapag pumasok ka sa ganitong industry, 'pag sanay kang umiyak, 'pag magaling kang magpatawa, okey na. Pero hindi pa mm, pala. Para kang student din, nag-aaral ka din. Ang daming bagay na kailangan mong pag-aralan talaga, lalo na sa mhm, character na ibibigay sa'yo, kailangan mong pag-aralan ng mabuti, kung paano ka makisalamuha sa mga co-artist mo. mhm. 'Yun, sobrang adjust talaga ako nun, pero ayun, nakaya Curious naman. ako dun, paano ka nag-adjust sa mga co-artist mo? Sa paano ba? Sobrang ano nun, siyempre nung una hindi ko pa naman sila kilala personally, kung Mhm, paano ako makikipagtrabaho sa kanila ng everyday, every rehearsal. So siyempre dapat kilalanin mo sila, alamin mo yung mga, ah, ugali nila, mhm. kung saan sila nanggaling para at least once na nakipag-usap or bonding ka sa kanila, alam mo kung paano makisalamuha. Meron ka na bang na-encounter na ano, na alam mo yun, yung medyo may ugali per se, quote and quote, and paano mo hinandle yun? Siguro meron, siguro hinandle ko na lang siya ng, hindi ko na siya papamarisan, na Okey, parang gano'n. Kasi parang nasanay ako sa culture dito na, pamilya yung turingan. mhm, Parang naghahatakan kayo pataas, hindi pababa. So, dapat lahat kayo aangat. Kung may naiwan man sa baba, kailangan hatakan mo siya pataas din, eh. correct. Yun naman yung maganda dito Mm, sa ano natin kasi it's really always push up. yes. Hihilain mo siya Pataas, pataas, hindi hindi pababa. pababa. Yes. Yan. Baka Sige malaglag na. at 'pag nahulog tayo mabigat. Hindi, joke lang. Ang corny nun. Dagdagan natin dun sa comment section. Ang daming nagme-message, sabi ni Mami Ray, "Hindi mo na mami-miss being a barista." Oo nga, kasi 'di ba naging Mm. barista ka sa anong coffee nga yun, yung sa Sa Mr. Filipinas Mister sa Cafe, Pilipinas, sa San yes. Juan. Mhm, Then, nakaka-miss naman din, pero siyempre do'n tayo sa, ah, ayun, wala, eh, mas love ko rin yung badminton, eh, kaya nag-focus ako as a crew master sa badminton. Pero di ko naman, inaano yung tinatalikuran yung pagiging barista naman, eh. mhm. So, may possibility na babalik ka pa rin sa pagiging barista? Meron naman, Ay, yes.
Baka naman, itimpla mo akong kape mamaya. Ayan, so may question si Direk Rodel, sabi niya, kung bibigyan ka daw ng 3M para mag-open ng business, ay pwedeng sumama ako dyan. Anong itatayo mo, coffee shop or badminton court? Bakit pa kailangan mamili, 'di ba? Puwede ka naman magtayo ng badminton court na may coffee shop sa loob, Ay, ang 'di talino mo ba? doon, Para at the okay. same time, nagbe-benefits ka sa dalawa, 'di Mm. ba? Na parang kahit mostly gano'n na yung nangyayari ngayon sa mga bagong ano, eh, ngayon sa mga nagtatayo ng mga badminton court. Siyempre hindi lang naman, paglalaro ng badminton yung iko-consider mo do'n, eh. Siyempre yung mga tao ngayon nahihilig na rin sa kape. Bakit Mm. hindi ka na lang din magtayo ng maliit na, ah, coffee shop do'n sa loob ng badminton court, 'di ba? At least kahit papaano yung income pa rin sa'yo pa rin papasok. Exactly. Alam mo ang gandang concept niyan, Mm. badminton court na merong coffee shop sa Yes, loob. yes. Ay, siyempre after maglaro, 'di ba, daking coffee shop. Ang Yeah, talino mo do'n, gano'n. Okey, pero is that really a concept na naiisip mo right now or Oo, kung meron tayong gano'ng kalaking pera, bakit hindi, 'di ba? baka naman yung 3 million sama mo ako diyan 'no? Ako na magiging Basta, barista. Kailan baka parating ubos yung kape. yun lang. Okay. Now eto may mga questions lang ako, like this is something na theoretical naman, okey? Um, for example, right now 'no, hindi naman natin hinihiling but we don't know what's going to happen in the future, 'di ba? Pero let's say for example, kung halimbawa mabubuhay ka ulit in the future, 'di ba? Anong mas pipiliin mo? Will you choose to live as Edmond Ong again or would you like to try other people's life? Siguro babalik pa rin ako as me, as Mhm, Edmond. Kasi at least may idea na ako, eh, na eto ako. Siguro mhm. yung at least may chance na akong mabago yung mga maling nagawa ko before. Yeah, mas pipiliin ko pa ring maging ako. Mas pipiliin mo pa ring maging ikaw. Mm. Alam mo that's really diyan mo mare-realize, eh, 'no? Ako iniisip ko kung ako yung tatanungin niyan, whenever I read this question, naisip ko rin, "Oo nga 'no, kung halimbawa ba mabuhay ako Mm. on the same Mm. me, should I ano bang gagawin ko? Should I change something in the past na nagawa ko na?" Which is a good insight 'no. Now, eto naman, siguro this will be my last question kasi ang bilis ng oras, oh. Bilis. Mag-iisang oras na Parang tayong bitin. uusapan. Bitin ba? Nabitin ako, joke. Puwede ba natin i-adjust? Hindi, joke lang. Hindi, for example, sa lahat ng nanonood right now, 'no, whether people or individuals who are starting with their careers, ano yung pinaka-best advice na mabibigay mo sa kanila? Lalo na for those na gustong pumasok sa industry ng theater or baka naman in athletics, 'yan, or financial advisor. Anong advice mo masasabi mo sa kanila? Ayun nga, sabi ko nga kanina, do what makes you happy. Kasi, ang hirap, pilitin yung sarili natin dun sa mga bagay na hindi naman Mhm, natin gusto gawin. Pero ano lang, dapat talaga yung puso mo buo. Mahal mo yung ginagawa mo para at least walang regrets or what ifs na mhm, sasabihin na, gano'n, gano'n, gano'n na parang kailangan ginagawa mo 'to dahil gusto mo. Hindi mo 'to ginagawa dahil gusto ng iba, mhm. ayun. So, kailangan talaga you really have to offer kung ano yung magpapasaya sa'yo. Oo, Kasi oo nga naman, ang hirap namang gawin ng mga bagay na, ikaw hindi mismo sa sarili hindi ka mo, masaya. hindi ka masaya, 'di ba? Very good advice. Ayan, tignan nga natin meron pa bang mga humabol sa sa mga questions sa comment section natin, ayan. Sabi ni Mami Ray siya na lang daw ang cashier sa business mo. For Puwede naman, mami. for sure hindi tayo mauubusan ng chika 'pag na baka ano. For sure, totoo 'yan. Ayan. So, Eski, hello po, Lodi. Lodi daw, Hello, ayan. Sky. I think isa 'to sa mga players na nagpapa-cue sa'yo kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Ayan, magandang gabi po sa inyo, 'no. So, sige na nga, hahabol pa ako ng isa pang question. Bigla lang pumasok sa isip ko kasi ito, Anong eh. tanongin? No, for example, you will be given a chance. Babalik tayo sa oras, 'no, Mm. and then you will be able to have a chance na kausapin yung younger self you. Anong gusto mong sabihin sa kanya? First,
sorry. Mhm. Sorry kasi may mga bagay tayong may mga bagay ka na hindi nagawa Mhm. nung mga panahon na yon. But thank you. Thank you din kasi ah, sa lahat ng struggle na pinagdaanan mo, sa lahat ng problem na na-encounter mo, ah, pilit ka pa ring tumatayo. Mhm. Lumalaban pa rin sa hamon ng buhay. Kasi ayun naman yung kailangan eh. Nadapa tayo, kailangan bumangon tayo. Kasi Mhm. wala namang ibang tutulong sa sarili natin, kundi sarili lang din natin. Ayun, parang magpatuloy ka kasi hindi naman everyday aayon sa iyo eh. Mhm. Kumbaga may bad times tayo, may mga bagay na hindi talaga aayon sa atin eh. So, ayun lang, magpatuloy ka, mangarap ka. Mhm. Yun. Wow, gusto ko 'yun. Sorry. Sorry. Kung gagawan ng title yung buhay mo, anong Sorry. title? So, teka lang. Na-out of character ako kasi naman 'to, eh. Ang ganda. Okey. Ang ganda, ganda. Ang ganda ng ano, quote niya 'no, Sorry. "Sorry." Okay. Sige, we're already on top of our hours. Ang bilis, 'di ba? So, bibigyan mo na kita ng chance, Ed, kasi I know that marami tayong naka-schedules right now, Mm. including mga shows, tapos yung schedules mo with queuing, 'di Yes. ba? So, I'll give the floor to you. You could plug your social media, saan ka ba namin makikita, puwedeng abangan, tambangan. Ayan, so the floor is yours, Ed. Hello guys sa lahat ng nakatutok. Just follow me on Instagram, Facebook, and Threads. Just type Edong, Edong. Tapos, gustong maglaro ng badminton, yan. Every Monday, Sundays, and Fridays po sa Premier Badminton Court Cainta. 7 p.m. onwards po siya. Then, yan, meron po kaming show ng monumento sa Calamba, Laguna this coming September 6 po. Kita-kits po tayong lahat po diyan. Ayun, tapos good luck sa gusto ko magpasalamat dun sa lahat ng players na nakakatulong ko sa pagbuo ng tournament. May second tournament na po kami this coming September 21 po. Wow. Gaganapin din po siya sa Premier Badminton Court. Yan. Ayan. Thank you. Nasaan yung listahan mo ng mga players? Di ba shoutout mo sila? Medyo marami sila lahat eh. Hello sa mga Shuttle Warriors. Ayan, Shuttle Warriors yung pangalan ng badminton group namin. Hello. Ayan, hello po sa inyo. Magandang gabi. Ayan. So guys, again, Ed, thank you so much for Thank you the so time. much. Very, ang bilis ng oras Kaya natin, nga no? eh. But before we totally end again for tonight, we would like to again thank our sponsor, Hasinea Aesthetic Clinic. So again, they do have 2 branches. So if you want to have a beautiful and glowing skin, punta na sa pinakamalapit na branches. So we have one in Shaw Boulevard in Mandaluyong City, and another one is NS Amoranto in QC as well. So please do contact them on the numbers flashing on the screen. They are open from 10 a.m. to 8 p.m. every day. Ayan. And then also, please do like and subscribe. Follow to our social media accounts for Ignis Novus Artist Management in Facebook and in Instagram. That's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, we have at Ignis Novus official. Sorry na po. And then for First Son Production, yan, we have in Facebook and Instagram, that's First Son Production. And if you want to watch more of our contents, di ba, yan, mga educational contents, yan, mga teasers in theaters, and any announcements that are regarding First Son Production and Ignos Novus Artist Management, please do also subscribe and follow our mother production pages. So again, for Facebook and Instagram, it's First Son Production, and in YouTube, it's First Son Creatives. All right, and then maliban po dyan, guys, we would like to invite you as well to watch our live streaming videos through Ignis Novus Artist Management page. Siyempre, unang-una na dyan, every Monday, we have Chikahan with Mami Ray. No? That's every 7 p.m. Then Up Top, Down Low podcast every Wednesday, 7 p.m. as well with Charles Dion Partido and Caleb Alvarez. Caleb, pagaling ka dyan, ha? And every Thursdays, of course, coffee chat with the Veno Veno. So, stay tuned with
Stay tuned with Ignis Novus Artist Management and make 7 p.m. a habit. Ayan. And also, please do follow as well my social media account in Facebook and in TikTok. That's Daven Noveno. And for Instagram, it's king underscore mo underscore ako. Ayan, ang haba, di ba, ng Haba. title ko. But then again, guys, we would like to thank everyone for stopping by and watching us on our live stream. Ayan, and gaya nga ng parati naming sinasabi, in order for you to taste life, you have to taste just like a cup of coffee. Ayan, maraming maraming salamat, guys, and see you again next week, next time, and next date. Ayan, bye-bye! Good evening!